Napakatindi nga pala ng ulan ngayong araw, kaya grabe ang baha sa iba't ibang lugar. Pero hindi yun naging hadlang para gawin ko ang mga bagay, lalo na ang mga utos ng aking nanay. Medyo matindi ang mga pagsubok sa araw na ito, kaya halika't samahan nyo ako. Umagang umaga pa nga lang ay bumiyahe na agad ako. At ang unang challenge nga rito ay ang pagtawid dito sa tulay. Umapaw nga siya dahil barado na yung imbornal. Buti na lang at kinaya pa ni Snow, kaya naihatid ko rito sa trabaho niya yung alaga kong dragon. Bago nga ako umuwi ay dumaan muna ako rito sa Union Bank para mag-withdraw. Matapos ngayon ay bumiyahe na rin agad ako pa uwi. Nang mga oras na ito ay wala pang ang malakas na ulan. Hindi pa hassle magmaneho dahil kalmado pa ang kapaligiran. Dito nga pala ako dumiretso sa grocery store. Mamamalengke nga pala ako rito dahil wala nang laman yung maliit na tindahan ng nanay ko. Bumuhos na nga pala neto yung ulan na medyo may kalakasan. Meron nga pala akong suki card dito. Ang bilin nga ng nanay ko ay bumili raw ako ng malaking kape. Hindi ko naman nalimutan dahil ayun yung favorite niyang inumin. Matapos nga ang ilang saglit ay ito na ang mga napamili ko. Kaunti man pero nakakatuwa na silang pagmasdan dahil kahit papano ay umuusad na naman yung aming tindahan. Nung natapos na ay ganito na yung itsura nila. Pinag-iisipan ko na naman kung paano ko siya pagkakasyahin kay Snow. Hindi ko nga pala sa karton pinalagay yung mga pinamili ko dahil napakalakas ng ulan. Baka kasi mawarat kapag sa karton nakalagay. Mawarat dahil sa lakas ng ulan at ako ang mahirapan. Buti na lang at may dala ako na itong panali. Kaya mas napadali kong ikarga yung mga pinamili ko dito sa motor ko na si Snow. Dahil nga malakas yung ulan neto kaya nagkapote na ako. Protection sa lamig at para makaiwas na rin sa sakit. Kailangang ingatan ng sarili dahil ang pinaka-importanting bagay dito sa mundo ay ang kalusugan. Anong silbi ng pera sa mundo kung may sakit ka naman? Umuwi na nga rin pala ako neto matapos kong maiayos na maikarga yung mga pinamili ko. Pagka-uwi ko nga sa bahay ay bumiyahe na ulit ako pababa dahil may second part pa yung utos sa akin ng nanay ko. Same challenge nga yung nangyari neto at yun ay ang pagtawid sa umaapaw na tulay. Hindi pa nga ako nakakalayo ay huminto na agad ako rito sa Manila Hills. Huminto saglit sa waiting shed dahil hindi na kinakaya ang lakas ng patak ng mga ulan. Halos wala na rin akong makita at nag-zero visibility na. Itunuloy ko nga yung biyahe ko nung medyo humupa na yung ulan. Kaso itong baha naman sa kalsada ang sumalubong sa amin ni Snow. Nagdadalawang isip nga ako neto kung tutuloy pa ba ako o hindi. Marami rin kasing lubak na hindi na nakikita lalo na kapag ganito kalalim ang baha. Sa kagustuhan ko ngang matapos na agad at makauwi na para makapagpahinga ay bumiyahe na rin agad ako. Sinuong ko ang ulan pati na rin ang mga baha sa kalsada. Dito nga pala ako dumiretso sa Shell para pagasan ko yung motor ko na si Snow. Dito ko nga rin nakita na yung daanan papuntang Quezon City ay hindi na madaanan. Naiipon nga pala yung tubig kaya lumalalim yung baha. Nagtataka nga ako bakit biglang ganito na ang Montalban. Tila kahit saan ka magpunta ay hindi mawawala ang baha. Maging dito nga sa tulay papuntang San Jose ay malalim na rin ang tubig. Malakas ang ulan kaya bumabaha. Pero may kasalanan din tayong mga tao kung bakit nagkakaganito ang paligid natin. Hindi tayo nagiging responsable sa mga ginagawa natin. Dito nga pala ako niyan dumiretso sa may co-op. Ito nga pala itsura ko niyan. Kahit nga nakakapote ako ay tumagos pa rin yung basa sa damit ko. Matapos nga yun ay bumiyahin na ulit agad ako. Pagtapos nga ng baha ay meron namang malalaking bato sa daanan. Dito nga pala ulit ako dumiretso sa may SRS. Mag-grocery ulit ako dahil kulang pa yung mga una kong nabili. Ito naman pala yung mga pinamili ko noon. Mga toyo, suka at mga rekado sa pagluluto. 2 beses nga pala ako namalengke dahil hindi kakayanin sa motor pag isang beses lang. At ito na nga ulit siya. Kargado na naman si Snow. Okay na kaya babiyahin na ulit ako neto pa uwi. Ito nga pala yung isa sa pinakamahirap na daanan papasok sa amin. Lalo kasing lumubak dahil gumawa ng sariling daanan ng mga tubig. At yun na nga guys, hindi na kami makatawid ng motor ko na si Snow dahil napakalakas na ng tubig dito sa sapa. Tingnan nyo. Tingnan nyo ang sapa. Napakalakas. Yan nga pala yung motor ko na si Snow. Kargado pa yan. Dahil nga hindi ko na maipasok yung motor ko na si Snow kaya nagpasundo na lang ako sa kapatid ko. Gamit niya nga pala neto yung Smash na dati kong gamit at katulong papasok ng trabaho. Hindi ko nga pala pinilit na ipasok yung motor ko na si Snow dahil kawawa naman siya. At higit sa lahat ay magkakaroon ako ng problema kapag nagtampo siya. Binuhat na nga lang pala neto yung mga dala namin. Buti na lang at meron akong kapatid na tumulong sa akin. Dito ko na nga pala iniwan yung motor ko na si Snow. Wala mang kasiguraduhan na maiingatan siya dyan ay wala akong magagawa. Makakauwi nga lang pala siya kapag bumaba na ulit yung agos ng sapa. Ingat kayo. Thank you.
to vlog. Tayo mo kasama? Huminto nga po pala sila Kuya Pong dito dahil ang akala nila ay naubusan ng gas si Smash. Hanggang dito na nga lang po pala ang vlog. Ako si Rachel Pango. Salamat sa panonood.